Alam mo ba, may mga tao na naniniwala na bawal daw sa Biblia ang kumain ng kahit anong klase ng karne. Na kapag kumain ka ng baboy, isda, manok po, baka, kasalanan na agad. Pero ang totoo, mas malalim at mas mabigat ang sinasabi ng Biblia. Noong unang panahon, sa lumang tipan, sa panahon ng kautusan ni Moises, hindi lahat ng hayop ay pwedeng kainin. May tinatawag na malinis at marumi. At dito maraming nalilito. Kasi oo, may mga hayop na bawal noon. Baboy, mga hayop na walang biyak ang paa, at mga isdang walang kaliskis. Hindi ito dahil trip lang, kundi dahil bahagi ito ng batas na ibinigay sa Israel, isang tanda ng kanilang pagiging hiwalay sa ibang bansa. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Dumating ang panahon na nagbago ang panahon. Sa bagong tipan, may isang pangyayari na sobrang controversial. Isang pangitain ang ibinigay sa apostol na si Pedro. Sa pangitain na iyon, may bumabang telang parang kumot mula sa langit. At puno ito ng mga hayop na dati ay bawal kainin. Tapos may tinig na nagsabi, "Tumindig ka, katayin mo at kainin." Nagulat si Pedro. Sabi niya, "Hindi ko kayang kainin yan, Panginoon. Marumi yan." Pero ang sagot ng tinig ay tumama na parang kidlat. Huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Dito malinaw ang mensahe. Hindi na tungkol sa anong karne ang bawal, kundi tungkol sa puso ng tao. Pero may isang bagay na halos pareho sa Old at New Testament. Bawal kainin ang dugo. Dahil ayon sa Biblia, ang buhay ay nasa dugo. Kaya kung tatanungin mo ngayon, bawal ba sa Biblia ang lahat ng karne? Hindi. Pero ang mas mahalagang tanong ay, malinis ba ang puso mo habang nabubuhay ka? Kung gusto mo pa ng ganitong dark at seryosong Bible stories na madaling maintindihan, follow/like mo lang. At i-comment mo Bible para sa next episode.